Crash! Isang tunog lang iyon. Ngunit sapat na para basagin hindi lang ang mamahaling salamin, kundi pati na rin ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Elizalde. Napatigil sa paggalaw si Ara. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang ang mga daliri niya ay nakakapit pa rin sa basahan. Ang puso niya, na kanina lang ay payapang tumitibok, ngayon ay tila kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa sahig na gawa sa makintab na nara, nakakalat ang mga piraso ng bubog. Sa gitna ng mga ito ay ang larawan. Isang larawan ng isang batang Marco Elizalde, kasama ang isang lalaking may kaparehong ngiti, ang yumaong ama nito. Hindi. Halos pabulong na salita mula sa kanyang mga labi. Bumalik sa isip niya ang dahilan ng kanyang pagkalutang. Ang utang na iniwan ng kanyang ama. Ang mga bayarin sa ospital na hanggang ngayon ay pasan-pasan ng kanyang ina. Iyon ang dahilan kung bakit siya naririto, naglilingkod sa isang bahay na ang isang gamit lang ay katumbas na ng ilang buwang sahod niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi niya kayang magkamali. Mabilis siyang lumuhod, nanginginig ang mga kamay na pinulot ang larawan mula sa nagkalat na bubog. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Nakatayo sa may pintuan si Marco Elizalde. Ang kanyang suot na suit ay perpektong bumagay sa matangkad at matipuno niyang pangangatawan. Ngunit hindi ang itsura nito ang nagpanginig kay Ara, kundi ang mga mata niyang tila yelo. Dumaan ang tingin ni Marco mula sa mukha ni Ara, pababa sa nanginginig niyang kamay na may hawak na litrato, at sa wakas, sa mga basag na salamin sa sahig. Anong ginawa mo? Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim. Mas nakakatakot iyon kaysa sa isang sigaw. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya, halos hindi marinig na sabi ni Ara. Aksidente po, nadulas po sa kamay ko habang nagpupunas. Naglakad si Marco palapit. Bawat hakbang niya ay tila isang dagok sa dibdib ni Ara. Huminto siya sa mismong tapat niya, napakataas tingnan mula sa kinaupuan ni Ara sa sahig. Hindi niya pinansin ang paliwanag ni Ara. Sa halip, isang tanong ang binitiwan niya na tumusok sa puso ni Ara. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga yan? Napayuko si Ara. Alam ko po, sir. Sorry po talaga. O sadya ka lang talagang pabaya dahil bayad ka naman sa ginagawa mo. Sa narinig, biglang nag-init ang mga pisngi ni Ara. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang itinatago, ang kanyang dignidad. Dahan-dahan siyang tumayo. Inilapag niya ng maingat ang litrato sa pinakamalapit na mesa at hinarap si Marco. Ngayon, magkalebel na ang kanilang mga mata, kahit pa kailangan niyang tumingala ng bahagya. Sir, aksidente po ang nangyari, ulit niya, mas malinaw na ngayon ang kanyang boses. Pabaya po ako at tinatanggap ko ang pagkakamali ko. Handa po akong bayaran kung magkano man ang halaga niyan. Natawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. Bayaran? Sa tingin mo ba mababayaran ng sahod mo yan? Kahit hindi po, matatag na sagot ni Ara, hindi po ibig sabihin na dahil binabayaran niyo ako ay sadya ko nang sisirain ang gamit niyo. Mahirap po ako, sir, pero hindi po ako masamang tao. Nagulat si Marco. Tila hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Sandali siyang natigilan, ang mga mata niyang malamig ay tila sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ni Ara. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang apoy, isang maliit na apoy ng paglaban. Tumalikod si Marco at kinuha ang cellphone. Mananglita, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ibawas mo sa sahod ni Ara ang halaga ng frame na sinira niya. At siguraduhin mong hindi na siya hahawak ng kahit anong mahalagang gamit sa bahay na ito. Ibinaba niya ang tawag at muling humarap kay Ara, ang mukha ay blanko na ulit, na para bang wala lang ang nangyari. Makakaalis ka na. Tumango si Ara. Walang luha. Walang karagdagang salita. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin nito, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang paghinto ni Marco. Nakita niya kung paano nito dinampot ang larawan na inilapag niya sa mesa, at kung paano ito napatingin sa direksyon niya na may bahagyang pagkunot ng noo, isang ekspresyon na hindi niya mabasa, isang kislap ng pagtataka sa mga matang nagyelo. Bagsak ang mga balikat na naupo si Marco sa kanyang upuan sa opisina. Ang mamahaling leader ay tila walang epekto para pagaanin ang bigat na kanyang nararamdaman.
Sa harap niya ay ang malaking blueprint ng pinakabagong proyekto ng Elizalde Corporation, isang high-rise condominium na nakatayo mismo sa lupang pag-aari ng kanilang pamilya. Ito dapat ang magpapatunay ng kanyang kakayahan. Ito ang kanyang pagkakataon para makawala sa anino ng kanyang ama. Ngunit sa ngayon, ang mga linyang iyon sa papel ay tila mga tanikalang gumagapos sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, napabuntong hininga siya. Ma, sagot niya, sinisikap na maging kalmado. Marco, kumusta ang progress sa site? The investors are asking. Hindi tayo pwedeng mapahiya sa kanila, ang matigas na boses ni Donna Elvira ang narinig niya mula sa kabilang linya. Walang pagbati, diretso sa punto. Gaya ng dati. Everything is on schedule, may kaunting problema lang sa soil testing, but it's being handled, sagot ni Marco, habang minamasahe ang kanyang sentido. Kaunting problema. Marco, you know we can't afford kaunting problema. This project needs to be perfect. Ang pangalan ng pamilya natin ang nakataya rito. Bawat salita ng kanyang ina ay tila isang karayom. Ang pangalan ng pamilya. Palagi na lang. I know, ma. I'm doing my best. Your best needs to be better. Bago pa siya makasagot, ibinaba na ni Donna Elvira ang tawag. Napasandal na lang si Marco sa kanyang upuan, ang pagkainis ay gumuhit sa kanyang mukha. Ang tensyon mula sa trabaho ay nadagdagan pa ng nangyari kanina sa bahay. Naalala niya ang babaeng iyon. Si Ara. Ang paraan ng pagsagot nito sa kanya hindi bastos pero matatag. May kakaiba sa mga mata nito na hindi niya malimutan. Isang dignidad na hindi niya inaasahan mula sa isang kasambahay. Pinilig niya ang kanyang ulo. Kailangan niyang mag-focus. Para makahinga ng kaunti, nag-drive siya papunta sa isang coffee shop malapit sa Valverde. Pagpasok niya, isang pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya. Sir Marco. Good afternoon po, bati ni Bella, ang barista. Alam niyang kaibigan ito ni Ara dahil minsan na silang nagkasabay sa gate. Palagi itong masigla at tila humahanga sa kanya. Hi, Bella. One black coffee, please. Coming right up, sir, sagot ni Bella, ang mga mata ay kumikinang. Mukhang stress po kayo today, sir. Dami po bang work sa company? Tumango lang si Marco bilang sagot. Habang naghihintay, napadako ang tingin niya sa isang maliit na mesa sa sulok. May isang itim na notebook na naiwan doon. Mukhang pamilyar. Nang iabot ni Bella ang kanyang kape, itinuro niya ang notebook. Kanino yan? Ay, kay Ara po, sir. Dito po kami nagkikita after ng work niya. Nako, ang daldal po noon, lalo na kapag tungkol sa inyo. Tumawa si Bella na parang nahihiya. Naiwan niya po yata kanina noong umalis siya. Mukhang nagmamadali. Kinuha ni Marco ang notebook. May kung anong nag-udyok sa kanyang buksan ito. Ang unang mga pahina ay puno ng mga listahan, mga dapat bilhin sa grocery, mga utang na kailangang bayaran, mga paalala sa trabaho. Ngunit habang nililipat niya ang mga pahina, may nakita siyang kakaiba. Salbutamol fast-acting bronchodilator. For acute asthma attacks. Corticosteroids long-term control. Reduces inflammation. Side effects, tremors, palpitations, anxiety. Napuno ang mga sumunod na pahina ng mga sulat kamay na medical terms, mga dosage, at mga paliwanag sa iba't ibang uri ng gamot. Ang sulat ay organisado, detalyado, at malinis. Hindi ito sulat ng isang ordinaryong kasambahay. Ito ay sulat ng isang taong seryosong nag-aaral. Sino si Ara Di Malanta? Biglang nagring ulit ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa kanilang bahay. Hello, Sir Marco, narinig niya ang natatarantang boses ni Manang Lita. Sir, si Ma'am Elvira. Inaatake po ng hika. Hindi po namin makita ang inhaler niya. Kasabay ng pag-aalala, isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Marco. Mabilis siyang tumakbo palabas ng coffee shop, ang notebook ni Ara ay mahigpit niyang hawak. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nagkakagulo ang mga kasambahay. Si Donna Elvira ay nakaupo sa sofa, hirap na hirap huminga, ang mukha ay namumutla. Nasaan ang inhaler niya, sigaw ni Marco. Hindi po namin makita, sir. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumailan lang, kalmado ngunit may otoridad. Huminahon po kayo. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo doon si Ara.
Lumapit siya kay Donna Elvira, hindi natitinag sa tensyon sa paligid. Ma'am, tumingin po kayo sa akin. Hinapo ng dahan-dahan. In through your nose, out through your mouth, mahinahong utos ni Ara, habang ginagabayan ang paghinga ng matanda. Manang, pakikuha po ng unan, itaas po natin ng bahagya ang ulo niya. Huwag po siyang bigyan ng tubig. Sinunod siya ng lahat na para bang isa siyang doktor. Sa ilang sandali, unti-unting kumalma ang paghinga ni Donna Elvira. Nakatayo si Marco sa di kalayuan, hindi makagalaw. Pinapanood niya si Ara, ang babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay hinusgahan niya bilang isang pabaya. Ngayon, sa harap ng kanyang mga mata, ito ang nagligtas sa buhay ng kanyang ina gamit ang kaalamang hindi niya kailanman inakala na taglay nito. Ang notebook na hawak niya ay tila nag-init sa kanyang kamay. Nakatayo lang si Ara sa gilid ng sala, tahimik na pinapanood ang pag-alalay ng ibang kasambahay kay Donna Elvira paakyat sa kwarto nito. Kahit bumuti na ang paghinga ng matanda, napakabigat pa rin ang dibdib ni Ara. Hindi dahil sa pagod, kundi sa tensyon na naiwan sa hangin. Nang makasalubong niya ang tingin ni Donna Elvira bago ito tuluyang makaakyat, walang bahid ng pasasalamat doon. Isang malamig na sulyap lang, na para bang isa siyang abala, isang problemang naresolba lang pansamantala. Bumalik na naman ang pamilyar na pakiramdam na kahit anong gawin niya, isa lang siyang kasambahay sa paningin ng mga ito. Napabuntong hininga siya at tumalikod para bumalik sa kusina. Kailangan niyang tapusin ang kanyang mga gawain. Ara. Napatigil siya sa paglakad. Boses iyon ni Marco. Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso niya ay biglang kumabog nang hindi niya inaasahan. Nakatayo ito roon, hawak ang itim na notebook na naiwan niya sa coffee shop. Nawala na ang pagkakunot ng noo at ang talim sa mga mata nito kanina. Ang nakikita niya ngayon ay isang bagay na mas nakakagulat pa, pag-aalinlangan. Naiwan mo to, sabi ni Marco, iniabot sa kanya ang notebook. Tila naghahanap ito ng tamang salita. Salamat po, sir, mahinang sagot ni Ara habang kinukuha ang notebook. Ang mga daliri nila ay sandaling nagdikit. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang braso na mabilis niyang binawi. Nagkamot ng batok si Marco, isang kilos na hindi niya kailanman nakita rito. About kanina sa library eh. Hindi nagsalita si Ara. Hinintay niya ang kasunod. At sa ginawa mo para sa mama, dugtong niya, ang boses ay bahagyang bumaba. Salamat. Isang salita lang iyon, ngunit para kay Ara, parang isang malakas na kulog ang narinig niya sa isang maaliwalas na araw. Si Marco Elizalde, ang aroganteng inhinyero na tila laging galit sa mundo, ay nagpapasalamat sa kanya. Trabaho ko lang po yun, sir. At alam ko po ang gagawin dahil. Nag-atubili siyang ituloy. Hindi niya gustong magkwento tungkol sa pangarap niyang naiwan sa nakaraan. Ngunit tila nabasa ni Marco ang kanyang pag-aalinlangan. Dahil sa mga nakasulat dito, sabi nito, tinuturo ang notebook na hawak na niya ngayon. I'm sorry, hindi ko sinasadyang tingnan pero naiwan sa mesa. Napahigpit ang hawak ni Ara sa kanyang notebook. Iyon ang kanyang munting mundo, ang kanyang sikretong santuwaryo. Gusto kong bumawi, biglang sabi ni Marco. Sa lahat. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang sinseridad sa mga mata nito. Pwede ba kitang ilibre ng kape? Bilang pasasalamat at bilang sorry. Natigilan si Ara. Nilibot ng kanyang mga mata ang malawak na sala ng mansyon, ang mga mamahaling gamit, at pagkatapos ay bumalik kay Marco. Isang amo na nagyayaya sa kanyang kasambahay. Ano ang isipin ng ibang tao? Ano ang isipin ng ina nito? Ngunit may kung anong bahagi sa kanya ang gustong pumayad. Isang maliit na tinig na nagsasabing baka ito na ang pagkakataon para makita siya bilang isang tao, hindi lang bilang isang unipormadong anino sa bahay na ito. Dahan-dahan siyang tumango. Sige po, sir. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang trabaho, tinupad ni Marco ang kanyang sinabi. Nagkita sila sa parehong coffee shop kung saan niya naiwan ang kanyang notebook. Umupo sila sa isang mesa sa sulok, malayo sa ibang mga customer. Sa simula, ang katahimikan ay nakakabingi. Pareho silang hindi alam kung paano magsisimula. So, si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Nursing student ka dati, tanong niya, tumango sa direksyon ng bag ni Ara kung saan nakatago ang notebook. Nagulat si Ara na yon ang itatanong niya. Opo, sir. Dati po. Anong nangyari? Bakit ka huminto?
Napainom si Ara ng kanyang kape, ginagamit ang sandali para buuin ang isasagot niya. Nagkaproblema po sa pamilya. Kailangang tumulong sa gastusin. Simpleng sagot, ngunit sa likod nito ay ang bigat ng libo-libong alaala ng pagod at sakripisyo. Hindi na nag-usisa pa si Marco. Sa halip, nakita ni Ara ang paggalang sa mga mata nito. Magaling ka. Kung ano man ang dahilan, sayang at hindi mo natapos. You could have been a great nurse. Sa simpleng papuring iyon, gumaan ang pakiramdam ni Ara. Sa buong buhay niya bilang kasambahay, laging magaling kang maglinis o masarap kang magluto, ang naririnig niya. Ito ang unang pagkakataon na may pumuri sa kung sino siya, hindi lang sa kung ano ang ginagawa niya. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Nalaman niyang si Marco pala ay may malaking pressure mula sa kanyang ina. Nalaman niyang ang proyektong hawak nito ay para patunayan ang sarili. At sa bawat kwento ni Marco, unti-unting nabubura ang imahe ng aroganteng amo sa isip ni Ara. Napapalitan ito ng isang lalaking may sarili ring pinagdadaanan. Nang ihatid siya ni Marco pauwi, ibang klase na ng katahimikan ang namagitan sa kanila sa loob ng sasakyan. Hindi na ito yung nakakailang. Isa na itong katahimikan na puno ng mga nauunawaan kahit hindi binibigkas. Huminto ang sasakyan sa tapat ng gate ng Valverde. Salamat sa kape, Ara. At salamat ulit sa lahat, sabi ni Marco, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Salamat din po, sir, sagot ni Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya bumaba. Habang naglalakad siya papasok ng gate at si Marco naman ay nagmamaneho paalis, hindi nila alam na may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanila mula sa di kalayuan. Nakatayo si Bella sa labas ng coffee shop katatapos lang ng kanyang shift. Kitang-kita niya ang paghatid ni Marco kay Ara. Ang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kaibigan ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin, puno ng inggit at isang madilim na plano na unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi maalis sa isip ni Marco si Ara. Ilang araw na ang lumipas mula noong nag-usap sila sa coffee shop, ngunit ang bawat detalye ng pag-uusap na iyon ay malinaw pa rin sa kanyang alaala. Ang paraan ng pagngiti nito kapag nagkukwento. Ang kislap sa mga mata nito nang banggitin ang pangarap nitong maging nurse. Ang bigat sa boses nito nang sabihin kailangan niyang huminto para sa pamilya. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina at nakatitig sa mga blueprint, hindi mga sukat at disenyo ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Ara. Isang pakiramdam na bago at hindi pamilyar ang unti-unting lumulukob sa kanya. Hindi na ito basta pagtataka o awa. Iba na ito. Naalala niya ang gabi kung kailan inatake ng hika ang kanyang ina. Si Ara ang kumalma sa lahat. Siya ang gumawa ng tama. At pagkatapos noon, wala man lang siyang natanggap na pasasalamat mula kay Donna Elvira. Napansin ni Marco ang pag-iwas ng kanyang ina kay Ara sa mga sumunod na araw, na para bang kasalanan pa ni Ara na ito ang nakatulong. Isang umaga, maagang nagising si Marco. Sa halip na dumiretso sa trabaho, dumaan muna siya sa isang sikat na kainan na kilala sa masarap na arroz caldo. Bumili siya ng isang order, mainit pa at umuusok. Pagdating sa bahay, tahimik siyang pumasok sa kusina. Walang tao. Dahan-dahan niyang inilapag ang lalagyan ng pagkain sa mesa. Kumuha siya ng isang maliit na papel at nagsulat. Para sa puyat mo kagabi. Kumain ka. Hindi niya nilagay ang kanyang pangalan. Ngunit alam niyang malalaman ni Ara kung kanino iyon galing. Mabilis siyang umalis, ngunit may daladala siyang isang lihim na ngiti. Mula noon, nasundan pa ang mga ganitong sandali. Isang bote ng malamig na tubig na iniiwan niya sa ref na may nakadikit na note. Isang paboritong tsokolate na aksidenteng naiiwan niya sa ibabaw ng mesa. Mga maliliit na bagay, mga pasimpleng paraan para iparamdam na nakikita niya ito, na pinapahalagahan niya ito. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Tinext niya si Ara. Pwede ba tayong magkita? Sa park malapit sa village. May gusto lang akong sabihin. Ang pag-asa at kaba ay naghahalo sa kanyang dibdib habang naghihintay ng sagot. Ilang minuto ang lumipas bago nag-reply si Ara. Sige po. Nakahina siya ng maluwag. Nagkita sila sa isang bench na medyo malayo sa mga ilaw ng poste. Ang dilim ng gabi ang nagsilbi nilang taguan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco si Ara na hindi suot ang uniforme nito. Nakasuot lang ito ng simpleng shirt at pantalon, ngunit para kay Marco, mas lalo itong gumanda.
Pasensya na sa abala, panimula ni Marco. Umiling si Ara. Okay lang po. Ano po yung sasabihin nyo, sir? Ang salitang ni sir ay tila isang pader sa pagitan nila. Gusto niya itong gibain. Marco na lang. Kapag tayong dalawa lang, Marco na lang sana. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Ara na sinundan ng isang mahinhing pagtango. Huminga ng malalim si Marco. Ito na. Ara, gusto kong malaman mo na seryoso ako noong sinabi kong gusto kitang makilala. Hindi dahil sa utang na loob. Hindi dahil naawa ako. Tumingin siya sa mga mata nito. Gusto kitang makilala pa hindi bilang kasambahay sa bahay namin kundi bilang ikaw. Bilang si Ara. Hindi nagsalita si Ara. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay tila nagtatanong, nag-aalinlangan, ngunit umaasa. At sa sandaling iyon, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi na niya mababawi. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Ara na nakapatong sa bench. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito, ngunit hindi nito binawi ang kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Hayaan mong patunayan ko sa'yo, bulong niya. Gusto ko lang ng pagkakataon. Ang init ng kamay ni Ara sa loob ng palad niya ay isang kumpirmasyon. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan, isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila, isang lihim na pangako. Kinabukasan, hindi mapigilan ni Ara ang saya. Habang nagkukwentuhan sila ni Bella sa coffee shop, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi maalis-alis. Uy, anong meron? Para kang nanalo sa loto biro ni Bella habang nagpupunas ng tasa. Wala naman, sagot ni Ara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Dahil si Bella ang matalik niyang kaibigan, ang kaisa-isang taong mapagkakatiwalaan niya, hindi niya napigilang ibahagi ang kanyang sikreto. Si Sir Marco kasi. Panimula niya, ang boses ay halos pabulong. Niyaya niya akong lumabas. At hinawakan niya ang kamay ko. Napatigil si Bella sa kanyang ginagawa. Itinaas niya ang kanyang tingin, isang perpektong maskara ng pagkagulat at tuwa ang ipinakita niya sa kaibigan. Talaga? O Enrigosh, Ara. Sabi ko na nga ba, may gusto sa'yo yun eh. Anong sabi mo? Wala pero parang ang saya ko, Bella. Ewan ko, natatakot ako, pero masaya ako, amin ni Ara, ang puso ay puno ng kilig at pag-asa. Naku, friend, deserve mo yan. Huwag kang matakot. Go for it, masiglang sabi ni Bella, niyakap pa si Ara. Habang magkayakap sila, ang ngiti sa mukha ni Bella ay nanatili. Ngunit ang kanyang mga mata, na hindi nakikita ni Ara, ay nagbago. Nawala ang kislap ng pagkakaibigan. Napalitan ito ng isang bagay na malamig, matalim, at mapanganib. Sa isip ni Bella, ang kwento ni Ara ay hindi isang fairytale. Ito ay isang banta. Si Marco Elizalde, ang mayaman at makapangyarihang inhinyero, ang kanyang tiket para makaalis sa kahirapan. At hindi siya papayag na ang isang hamak na kasambahay, kahit pamatalik niyang kaibigan, ang umagaw nito sa kanya. Pag-alis ni Ara, kinuha ni Bella ang kanyang cellphone. Sa isang ligtas na distansya, kinuhanan niya ng litrato ang papalayong si Marco na nagmamaneho mula sa subdivision. Pagkatapos, nag-scroll siya sa kanyang gallery, humanap ng isang luma at medyo malabong litrato na kuha niya noong isang gabi na, aksidente, niyang nakita sina Marco at Ara sa park. Sa litratong iyon, malinaw na magkahawak ang kanilang mga kamay. Pinag-isipan niya ang kanyang susunod na hakbang. Alam niyang si Donna Elvira ang susi. Nang araw ding iyon, sa isang pagkakataong alam niyang mag-isang nagkakape si Donna Elvira sa isang high-end na mall, nagkataon, siyang nandoon. Lumapit siya na may dalang pag-aalala sa mukha. Good afternoon po, Ma'am Elvira. Ako po si Bella, kaibigan po ni Ara, magalang niyang pagpapakilala. Tumingin lang sa kanya ang matanda, walang interes. Pasensya na po sa abala, Ma'am, nagpatuloy si Bella, ang boses ay nanginginig na kunwari. Nag-aalala lang po kasi ako sa kaibigan ko at kay Sir Marco. Ayoko po sanang makialam pero baka po kasi mapahamak si Sir. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Donna Elvira. Anong ibig mong sabihin? Ito na ang pagkakataon ni Bella. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nakita ko po kasi sila, Ma'am. Hindi ko po sinasadyang makita pero... Ipinakita niya ang malabong litrato ni na Marco at Ara na magkahawak ang kamay sa parke. Ang imahe, kahit hindi perpekto, ay sapat na para magtanim ng lason. Ang dalawang tao, isang amo at isang katulong, sa dilim ng gabi, magkahawak kamay.
Nakita ni Bella ang pagtiim ng bagang ni Donna Elvira. Ang mga mata nito ay nag-apoy sa galit. Alam niyang nagtagumpay siya. Ang unang binhi ng kaguluhan ay naitanim na. Ang mga sumunod na araw para kay Ara ay tila isang panaginip. Ang bawat lihim na ngiti mula kay Marco, ang bawat simpleng pag-aalala na ipinapakita nito, ay nagbibigay kulay sa kanyang mundong dati puro kulay abo lamang. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit natatabunan ito ng saya at pag-asang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Ngunit ang panaginip ay hindi nagtagal. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang araw, habang naglilinis siya ng sahig sa sala, pumasok si Donna Elvira. Walang emosyon itong tiningnan ang sahig na kalilinis lang ni Ara. Hindi pa rin sapat ang kintab, sabi nito, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Ulitin mo. Walang tanong na sumunod si Ara. Piga, punas, kuskos. Nang matapos siya, pagod at pinagpapawisan, muling dumaan si Donna Elvira. May mga naiwan ka pa ring dumi sa gilid. Hindi ka ba marunong tumingin? Paulit-ulit. 3 beses niyang inulit ang paglilinis ng sahig na yon hanggang sa masigurado ni Donna Elvira na wala na itong maipipintas. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Mas masakit ang ginawa nito, ipinaramdam sa kanya na siya ay maliit, walang silbi, at kulang sa lahat ng bagay. Dala ang bigat sa dibdib, nagkita sila ni Bella sa coffee shop pagkatapos ng kanyang trabaho. Ang masayahing mukha ng kaibigan ang tanging kanlungan niya. Friend, anong nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Tanong agad ni Bella, puno ng pag-aalala. Ikinuwento ni Ara ang ginawa ni Donna Elvira. Ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot niya mula sa kanyang lalamunan. Niyakap siya ni Bella. Grabe naman yang matandang yan. Huwag mo na lang pansinin, friend. Ganyan talaga ang mga mayayaman, akala mo kung sino. Pero hindi doon natapos si Bella. Umupo ito ng maayos, hinawakan ang kamay ni Ara, at tiningnan siya sa mata na may malalim na lungkot. Ara, ayoko sanang sabihin to kasi ayokong masaktan ka, panimula ni Bella. Ang boses ay maingat at puno ng pakikiramay. Pero kailangan mong mag-ingat kay Sir Marco. Kumunot ang noo ni Ara. Anong ibig mong sabihin? May dati kasing nagtrabaho din sa kanila. Maganda, bata rin tulad mo. Naging malapit din sila ni Sir Marco. Inasahan ng babae na seryoso si Sir Marco sa kanya. Pero alam mo kung anong nangyari. Huminto si Bella na para bang nag-aalangan pang ituloy. Isang araw, nagsawa na lang si Sir Marco. Iniwan niya yung babae na parang basura. Sabi niya, laro-laro lang daw lahat. Isang distraction mula sa stress sa trabaho. Bawat salita ni Bella ay tila isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Ara. Ang kwento ay masyadong pamilyar. Masyadong malapit sa nangyayari sa kanya. Hindi iba si Marco, tanggi ni Ara, ngunit ang kanyang boses ay mahina, walang kasiguraduhan. Sana nga, friend. Sana nga iba siya sa'yo, malungkot na sabi ni Bella. Pero pare-pareho lang sila. Para sa kanila, laro lang tayo. Isa kang bagong laruan. At kapag nagsawa na sila, itatapon ka na lang. Ayoko lang mangyari yun sa'yo. Ang mga salitang iyon, laro, laruan, itatapon, ay tumatak sa isip ni Ara. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya ay unti-unting nilamon ng nagyayelong takot at pagdududa. Kaya sinimulan niyang iwasan si Marco. Kapag tinatawag siya nito, sasagutin niya ng maikli at formal. Opo, sir. Tapos na po, sir. At mabilis siyang aalis. Hindi na niya ito tinitingnan sa mata. Hindi na niya hinahayaang magtama ang kanilang mga kamay. Nakikita niya ang pagkalito sa mukha ni Marco. Nakikita niya ang sakit. Ngunit mas nangingibabaw ang mga salita ni Bella sa kanyang isipan. Masakit iwasan si Marco, pero mas masakit kung aasa siya at masasaktan lang sa huli. Isang hapon, habang nag-aalalang nakausap niya ulit si Bella, hinaplos nito ang kanyang likod. Kaya mo yan, friend. Para din yan sa'yo. Ngunit pagtalikod ni Ara, mabilis na kinuha ni Bella ang kanyang cellphone at nag-type ng message. To Sir Marco Elizalde. Sir, pasensya na po sa abala. Nag-aalala lang po ako kay Ara. Ang lungkot niya po palagi. Sana po okay lang ang lahat. Habang pauwi, gulong-gulo ang isip ni Ara. Tama ba ang ginagawa niya? O pinapakawalan niya ang isang bagay na maaaring totoo? Dumaan siya sa may paanan ng malaking hagdanan ng mansyon nang marinig niya ang mga boses mula sa itaas.
Mga boses na nagtataas. Boses ni Marco at ni Donna Elvira. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong gawin to, ma. Bakit mo siya pinapahirapan? Boses iyon ni Marco, puno ng pagkadismaya. Dahil binibigyan kita ng leksyon, Marco. Hindi siya para sa'yo. Hindi siya nababagay sa pamilyang to. At sino ka para sabihin yan? Mabait si Ara. May puso siyang hindi mo kailanman maintindihan, pagtatanggol ni Marco. Sa narinig, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ara. Ipinagtatanggol niya ako. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Donna Elvira ang tuluyang bumasag sa kanyang puso. Gumising ka, Marco. Itigil mo na ang kahibangang to. Isa lang siyang katulong. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Isa lang siyang katulong. Ito ang katotohanan. Ito ang tingin sa kanya ng mundo nila. Ito ang dahilan kung bakit kahit kailan hindi siya magiging sapat. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa dilim, ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Marco pagkatapos ng kanilang pagtatalo ng kanyang ina. Galit dahil sa makitid nitong pag-isip. Galit dahil sa paraan nito kung itrato si Ara. Ngunit higit sa lahat, galit siya sa sarili niya. Hinayaan niyang lamunin si Ara ng pagdududa. Hinayaan niyang itaboy ito ng mga salitang hindi naman niya pinaniniwalaan. Ang pag-iwas ni Ara sa mga nagdaang araw, ang pormalidad nito, ang lungkot sa mga mata nito, ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Kinausap niya si Manang Lita. Doon niya nalaman ang mga paulit-ulit na pagpapahirap ng kanyang ina kay Ara. Ang pagpapalinis ng sahig ng paulit-ulit. Ang mga pahiwatig na hindi ito sapat. Ginagawa ito ng kanyang ina para sirain ang loob ni Ara, para kusang umalis ito. At mukhang nagtatagumpay na ito. Hindi siya papayad. Hindi na niya hinintay pa ang umaga. Alam niyang tapos na ang oras ng trabaho ni Ara. Alam niyang pauwi na ito. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse at walang paalam na umalis ng bahay. Habang nagmamaneho siya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit na kanina'y kulay kahel ay naging madilim na kulay abo. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa windshield ay tila kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Kailangan niyang maabutan si Ara. Kailangan niyang ayusin ito. Malapit sa gate ng subdivision, natanaw niya ang isang pamilyar na figura. Naglalakad si Ara sa gilid ng kalsada, walang payong, hinahayaan lang ang sarili na mabasa ng ulan. Ang kanyang mga balikat ay bagsak, na para bang pasan niya ang buong bigat ng mundo. Mabilis na ipinarada ni Marco ang kanyang kotse sa gilid ng daan. Hindi na niya ininda ang ulan. Tumakbo siya palabas at sinalubong ito. Ara! Napatigil si Ara sa paglalakad. Dahan-dahan itong lumingon, ang mukha ay basang-basa ng ulan at ng luha. Ang mga mata niyang laging may kislap ay ngayon ay nanlalabo. Sir, anong ginagawa niyo dito? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa ginaw at sa bigat ng damdamin. Sinusundo ka, sagot ni Marco, hinahayaan lang ang malamig na ulan na dumaloy sa kanyang mukha at damit. Umuwi na po kayo, sir. Baka magkasakit pa kayo, sabi ni Ara, umiiwas ng tingin. Hindi po tama to. Anong hindi tama? Tanong ni Marco, lumapit pa siya ng isang hakbang. Ang mag-alala ako para sa'yo. Ang hanapin ka dahil nasasaktan akong makita kang nasasaktan. Umiling si Ara, ang luha ay patuloy na humahalo sa ulan. Narinig ko po kayo ni Ma'am Elvira. Tama po siya. Isa lang po akong katulong. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Marco. Hinawakan niya ang mga braso ni Ara, dahan-dahan ngunit may diin. Hinarap niya ito sa kanya para magkatinginan sila. Makinig ka sa akin, Ara. Huwag na huwag mong sasabihin yan ulit, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi mahalaga kung anong sabihin ng mama. Hindi mahalaga kung anong sabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung anong nararamdaman ko. Tinitigan niya ito ng malalim, hinahayaang makita nito ang lahat ng emosyon sa kanyang mga mata, ang pagsisisi, ang pag-aalala, at ang isang bagay na mas malalim pa. Hayaan mong patunayan ko sa kanila, sa lahat, na ikaw ang mahalaga. At sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa ilalim ng madilim na langit, ginawa ni Marco ang isang bagay na magbabago sa lahat.
Ikinulong niya ang mukha ni Ara sa kanyang mga palad at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Ang halik ay lasang ulan at luha. Malamig sa simula, ngunit unti-unting uminit. Puno ito ng mga salitang hindi masabi, ng mga pangakong hindi pa nabibigkas. Sa halik na yon, ibinuhos ni Marco ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang pagnanais niyang protektahan si Ara mula sa lahat ng sakit. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang hinahabol ang kanilang hininga. Nakatitig lang sila sa isa't isa, ang ingay ng ulan ay tila naglaho. Ang pagdududang nakatanim sa puso ni Ara ay unti-unting nalulusaw, napapalitan ng init na dulot ng halik ni Marco. Sa sandaling iyon, pinili niyang maniwala. Samantala, sa isang madilim na sulok ng isang maliit na apartment, isa pang transaksyon ang nagaganap. Inabot ni Bella ang isang makapal na sobre sa isang lalaking may peklat sa mukha. Siguraduhin mong magmumukhang totoo lahat yan, utos niya, ang boses ay walang bakas ng pagiging palakaibigan. Binuksan ng lalaki ang sobre at binilang ang pera. Walang problema. Sa halagang to, kahit ang pangalan ng lola niya sa tuhod, malalagay natin sa pekeng titulo ng lupa. Ngumiti si Bella. Isang ngiting malamig at puno ng tagumpay. Inabot sa kanya ng lalaki ang isang folder. Sa loob nito ay mga pekeng dokumento, mga kasunduan sa pautang, mga bank statement, at isang titulo ng lupa na nakapangalan kay Ara Di Malanta. Ang perpektong sandata. Ang bagyo sa labas ay nagsisimula pa lang. Ngunit ang bagyo na malapit ng likhain ni Bella ay mas malakas, mas mapanira, at handa nang wasakin ang lahat. Ang halik sa gitna ng ulan ay nagbago ng lahat. Para kay Ara, iyon ay isang pangako. Isang basbas. Isang deklarasyon na ang nararamdaman nila para sa isa't isa ay mas malakas kaysa sa anumang bagyo, literal man o hindi. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang mga lason na ibinulong sa kanya ni Bella ay tila nahugasan ng ulan at napalitan ng tiwala. Pinili niyang maniwala kay Marco. At tinupad ni Marco ang kanyang sinabi. Naging mas matapang siya. Hindi na patago ang kanilang mga pagkikita. Sa harap ng kanyang ina, sa harap ng ibang mga kasambahay, ipinapakita niya ang kanyang pag-aalaga kay Ara. Hindi ito magarbo, ngunit malinaw. Isang pag-abot ng baso ng tubig. Isang tanong na, kumain ka na ba? Isang sulyap na puno ng kahulugan. At ngayon, ang pinakamalaking hakbang sa lahat. Ang company party ng Elizalde Corporation. Gusto kong sumama ka, sabi ni Marco isang gabi. Gusto kong ipakilala ka sa kanila. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang si Ara. Nanginig ang buong pagkatao ni Ara. Pero, Marco, hindi ako bagay doon. Anong sasabihin ng mga tao? Ng nanay mo? Ako ang bahala, sagot ni Marco, hinawakan ang kanyang kamay. Hayaan mo akong ipaglaban ka. At pumayag siya. Dumating ang araw ng party. Isang malaking paper bag ang iniwan ni Marco sa kanyang kwarto. Sa loob nito ay isang simpleng navy blue na bestida. Hindi ito magarbo, ngunit elegante. Perpekto para sa kanya. Habang suot niya ito at nakatingin sa salamin, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya ang isang babaeng maganda at karapat-dapat. Nakita niya ang babaeng nakikita ni Marco. Pagdating nila sa venue, lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang isang inhinyerong Elizalde, kasama ang isang babaeng hindi nila kilala. Narinig ni Ara ang mga bulungan. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin. Ngunit sa bawat pagkakataon na manghihina ang kanyang loob, hihigpitan ni Marco ang hawak sa kanyang kamay, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Everyone, this is Ara, buong pagmamalaking pagpapakilala ni Marco sa ilang mga kasamahan niya sa trabaho. Hindi niya sinabing kasambahay namin. Sinabi lang niya, Ara. At para kay Ara, sapat na yon. Naramdaman niya na para siyang isang prinsesa sa isang fairy tale. Ang saya sa kanyang puso ay halos hindi magkasya. Tumingin siya kay Marco na nakangiti sa kanya at sa sandaling iyon, naniwala siyang posible ang lahat. Ngunit ang bawat fairy tale ay may kontrabida. At ang kontrabida sa kwento niya ay dumating na may dalang isang matamis na ngiti at isang nakakakilabot na pag-aalala. Ara! Sir Marco! Napalingon sila. Si Bella, nakasuot ng uniforme ng catering service. Tila nagkataon na ang kumpanya niya ang kinuha para sa event. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara, masaya na makita ang kaibigan. Work, friend.
Small world, no, sagot ni Bella, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Marco. Sir, pwede ko po ba kayong makausap saglit? May mahalaga lang po akong sasabihin. Tungkol po kay Ara. Ang mukha ni Bella ay puno ng pagkabalisa. Nag-aalala at tila napipilitan lang. Kumunot ang noo ni Marco, ngunit sumunod ito. Iniwan nila si Ara malapit sa isang mesa. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Ara ang pag-uusap nila. Nakita niya kung paano may inabot si Bella na isang folder kay Marco. Nakita niya kung paano ito binuksan ni Marco. Nakita niya kung paano unti-unting nagbago ang mukha ni Marco habang binabasa ang mga papel. Ang ngiti ay naglaho. Ang lambing sa mga mata ay nawala. Napalitan ito ng pagkalito pagkatapos ay pagkadismaya at sa huli, isang bagay na mas masakit pa, pagkasuklam. Pakiramdam ni Ara ay bumagal ang pag-ikot ng mundo. Ano ang nasa mga papel na yon? Ano ang sinabi ni Bella? Naglakad pabalik si Marco sa kanya. Bawat hakbang nito ay mabigat, na parabang naglalakad ito sa putikan. Ang mga mata ng lahat ng tao sa paligid ay nasa kanila, na parabang nanonood ng isang dula. Huminto si Marco sa harap niya. Ang mga mata niyang dati puno ng pagmamahal ay ngayon ay puno ng yelo, gaya noong unang araw na nagkita sila sa library. Ang kaibahan lang, mas malamig ito ngayon. Mas matalim. Itinaas niya ang folder. Ang boses niya ay mahina, ngunit sapat na para marinig ni Ara, at para bumasag sa kanyang puso. Totoo ba to, Ara? Hindi niya alam kung ano ang ito. Ang tanging alam niya ay ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang Mars na minahal niya. Ito ay isang estranghero. Isang estrangherong handa na siyang husgahan. Ang handog na bestida ay biglang naging isang costume na hindi sa kanya. At ang fairy tale ay naging isang sampal sa kanyang mukha, isang sampal na hindi pisikal, ngunit mas masakit, mas malalim, at tuluyang wawasak sa kanya. Ang mga papel sa kamay ni Marco ay nanginginig. Bawat letra, bawat numero ay tila isang ebidensya ng isang krimen. Isang krimen na ginawa laban sa kanya. Nakalagay doon ang lahat. Isang kasunduan sa pautang mula sa isang lending company na may malaking interes, nakapangalan kay Ara Di Malanta. Isang kopya ng bank statement na nagpapakita ng sunod-sunod na malalaking cash deposits sa account ni Ara sa mga petsang kasunod ng mga araw na binibigyan niya ito ng tulong. At ang pinakamatindi sa lahat, isang deed of sale para sa isang maliit na bahay at lupa sa probinsya, binili ilang linggo lang ang nakalipas. Nakapangalan din kay Ara Di Malanta. Ang mga sinabi ni Bella ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Sir, ayoko po sanang ipakita to, natatakot po ako para sa inyo. Nakita ko pong may kausap si Ara na lalaki, mukhang kolektor. Narinig ko pong sinabi niya, malapit na, konting-konti na lang, makakabayad na ako sa lahat. Tiwala lang. Sir, baka ginagamit ka lang niya. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa isip niya na parang isang perpektong puzzle. Ang pagtanggi niya sa simula. Ang biglaang pagpayad. Ang mga panahong kailangan niya ng pera. Ang biglaang pagbabago ng loob. Lahat pala ay isang palabas. Ang mga alaala ng kanilang mga sandali, ang pag-uusap sa coffee shop, ang mga lihim na ngiti, ang halik sa gitna ng ulan, ay biglang naging kasinungalingan. Isang mahusay na pag-arte mula sa isang babaeng desperada. At siya. Siya ang naging biktima. Ang tanga. Ang Marco Elizalde na nagpakababa, na handang kalabanin ang sariling ina, ay naloko lang pala ng isang magaling na aktres. Tumingin siya kay Ara. Nakatayo ito roon, sa gitna ng party, suot ang bestidang ibinigay niya. Ang mukha nitong puno ng pagkalito ay hindi na nakakaawa sa paningin niya. Isa na itong maskara. Totoo ba to, Ara? Ulit niya, ang boses ay mas matigas na ngayon. Marco, ano yan? Hindi ko maintindihan, sagot ni Ara, ang mga mata ay nagsusumamo. Huwag ka nang magkunwari, sigaw niya, hindi na napigilan ang galit. Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na katahimikan. Lahat ng mata ay nasa kanila. Ang galing mo, ano? Ang galing mong umarte. Akala ko totoo na. Akala ko iba ka. Marco, mag-usap tayo. Pakiusap, sabi ni Ara, sinusubukang lumapit, ngunit umatras si Marco na parabang isang nakakadiring bagay ang kaharap niya. Itinaas niya ang mga papel. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan ng lahat ng to? Kaya pala ang galing mong umarte. Pera ko lang pala ang habol mo.
Bawat salita ay isang bala. At nakita niya itong tumama kay Ara. Nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha nito. Nakita niya ang unti-unting panlalaki ng mga mata nito sa gulat at sakit. Mula sa gilid, nakita niya ang kanyang ina, si Donna Elvira, na may isang maliit, matagumpay na ngiti sa mga labi. Sa likod naman ni Ara, nakita niya si Bella, na nakatakip ang bibig na parabang nasasaksihan ang isang trahedya, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang kagalakan. Ngunit wala na siyang pakialam sa kanila. Ang buong atensyon niya ay na kay Ara, ang babaeng pinagkatiwalaan niya at sumira sa tiwalang iyon. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Mapait niyang sabi. Nakabili ka na ng bahay. Nakabayad ka na ng utang. Magkano pa? Magkano pa ang kailangan mo para tigilan mo na ako? Hindi makapagsalita si Ara. Ang tanging nagawa nito ay umiling, ang mga luha ay sunod-sunod ng pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang pag-iling na iyon ay hindi na awa ang dinala kay Marco, kundi mas matinding galit. Tapos na tayo, Ara. Tapos na ang palabas mo, sabi niya, ang boses ay puno ng huling paghatol. Iniwan niya ito roon. Tumalikod siya at naglakad palayo, bawat hakbang ay nag-iwan sa babaeng minahal niya sa gitna ng kahihiyan. Narinig niya ang mga hagulgol nito. Narinig niya ang mga bulungan ng mga tao na tila mga buitreng nag-aabang sa isang nasirang biktima. Pero hindi siya lumingon. Ang pride niyang nasaktan, ang puso niyang nadurog, ang tiwala niyang nawasak, lahat ay bumuo ng isang pader na mas mataas pa kaysa sa anumang gusaling itinatayo niya. At sa likod ng pader na iyon, kinumbinsi niya ang sarili na ginawa niya ang tama. Na tinapos niya ang isang kasinungalingan. Hindi niya alam na ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kasinungalingang pinaniwalaan niya. Hindi alam ni Ara kung paano siya nakaalis sa party. Ang mga huling alaala niya ay malabo, na parang isang masamang panaginip. Ang mga mapanghusgang mata. Ang mga mahihinang tawanan. Ang mga salita ni Marco na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip, mas masakit pa sa sampal, mas malalim pa sa saksak. Pera ko lang pala ang habol mo. Tapos na ang palabas mo. Nakarating siya sa kanyang maliit na kwarto sa mansyon na hindi niya namamalayan. Ang bestidang navy blue na kanina lang ay nagparamdam sa kanyang isa siyang prinsesa, ngayon ay tila isang balat ng ahas na kailangan niyang hubarin. Hinubad niya ito ng marahas at ibinato sa isang sulok. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatulala sa kawalan. Walang luha. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng luha niya sa party kanina. Ang natira na lang ay isang malawak, malamig, at madilim na kawalan sa loob ng kanyang dibdib. Naniwala siya. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Sa kabila ng mga babala, sa kabila ng takot, pinili niyang buksan ang kanyang puso. At ito ang nakuha niya. Kahihiyan. Kinuha niya ang kanyang lumang maleta mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito at nagsimulang mag-impake. Bawat damit na inilalagay niya sa loob ay tila isang piraso ng kanyang buhay sa mansyon na itinatapon na niya. Ang uniforme. Ang mga simpleng shirt. Ang mga pangarap na pansamantala niyang binuo sa lugar na yon. Habang nag-aayos, nakita niya ang itim na notebook. Kinuha niya ito. Sa loob nito ay ang mga tala niya tungkol sa medisina, ang mga pangarap ng isang Ara na matagal nang natabunan ng pangangailangan. At sa mga huling pahina, may mga bagong sulat. Mga doodle ng pangalan ni Marco. Mga listahan ng mga bagay na gusto niyang gawin kasama ito. Mga simpleng salita tulad ng isana ni. Pinunit niya ang mga pahinang iyon. Punit, punit, punit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang sila ng papel. Ngunit ang notebook mismo, ang sisidlan ng kanyang dating pagkatao, ay hindi niya magawang itapon. Isinukbit niya ito sa isang sulok ng maleta. Nagring ang kanyang cellphone. Pangalan ni Bella. Friend, nasan ka? Hinanap kita. Grabe ang nangyari. Okay ka lang? Tinitigan lang ni Ara ang screen. Si Bella. Ang imatalik niyang kaibigan. Ang taong nagbigay ng mga peking dokumento kay Marco. Hindi niya alam kung paano nalaman, ngunit sa gitna ng sakit, isang malamig na kaliwanagan ang dumating sa kanya. Si Bella ang may pakana ng lahat. Ang mga nag-aalalang payo. Ang mga naaawang tingin. Lahat ay bahagi ng isang malaking palabas. Hindi niya sinagot ang tawag. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Wala na siyang gustong marinig mula sa kahit kanino. Nang puno na ang maleta, kumuha siya ng papel at ballpen.
Sumulat siya ng isang maikling liham para kay Manang Lita, ang tanging taong naging mabuti sa kanya sa bahay na yon. Manang, aalis na po ako. Maraming salamat po sa lahat. Pasensya na po sa abala. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. Hating gabi na. Tahimik na ang buong mansyon. Dala-dala ang kanyang maleta, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Bawat hakbang niya palayo ay isang pagkalas sa nakaraan. Nadaanan niya ang library kung saan sila unang nagkasagutan. Nadaanan niya ang sala kung saan niya iniligtas ang ina nito. Nadaanan niya ang pinto kung saan siya laging hinihintay nito. Lahat ng lugar sa bahay na yon ay may alaala. At lahat ng iyon ay masakit. Paglabas niya ng gate, hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya sa madilim na kalsada hanggang sa makarating sa sakayan ng bus. Sumakay siya sa unang bus na paalis, hindi na tiningnan kung saan ito papunta. Ang mahalaga ay makalayo siya. Habang umaandar ang bus, nakatingin lang siya sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng dilim ng probinsya. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng basag. Isang babaeng nawalan ng lahat, ng trabaho, ng pag-ibig, ng tiwala sa sarili, at sa kapwa. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa loob ng isang umuugong na bus, ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na lamunin ng kawalan. Samantala, sa isang mamahaling bar, lasing si Marco. Ilang araw na siyang nagpapakalunod sa alak, sinusubukang burahin ang imahe ni Ara sa kanyang isipan. Ngunit habang mas marami siyang iniinom, mas lalo itong nagiging malinaw. Ang sakit sa mga mata nito. Ang mga luhang hindi niya pinansin. Sa kanyang pag-uwi, napadaan siya sa dating kwarto ni Ara. Bukas ito at walang laman. Isang pakiramdam ng pagkatiwangwang ang biglang kumapit sa kanya. Pumasok siya. Malinis ang kwarto na para bang walang nakatira doon. Ngunit sa ilalim ng kama, may isang bagay na nakalimutan, ang itim na notebook. Kinuha niya ito. Ito ang notebook na una niyang nakita, ang nagpamulat sa kanya na si Ara ay hindi ordinaryo. Binuklat niya ito. Nawala na ang mga medical notes sa unahan. Ang natira ay ang mga lumang sulat. Habang nililipat niya ang mga pahina, isang bagay ang nahulog mula sa pinakadulong pahina. Isang luma at kupas na litrato. Dinampot niya ito. Sa litrato, may isang batang babae na may malaking ngiti, si Ara. Katabi nito ang isang lalaking payat ngunit mukhang masaya, ang ama nito. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang background. Sa likod nila ay isang construction site. Isang malaking arko na may nakasulat na pangalan ng proyekto. At sa ibaba nito, isang logo na halos mabura na ngunit pamilyar pa rin sa kanya. Ang logo ng Elizalde Corporation. Ang lumang litrato sa kamay ni Marco ay tila mas mabigat pa kaysa sa isang bloke ng semento. Nakatitig siya dito, ang mga mata niya ay nanlalaki, sinusubukang iproseso ang kanyang nakikita. Ang logo. Ang lumang logo ng Elizalde Corporation. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Kinuha niya ang isang magnifying glass at sinuring mabuti ang litrato. Walang duda. Iyon na ang logo nila. At ang pangalan ng proyekto sa arko. Val Grande Estates, Phase 1. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Ang proyektong hawak niya ngayon, ang Val Verde Residences, ay itinayo sa parehong lupain. Ito ang Phase 2. Isang piraso ng puzzle ang biglang pumasok sa isip niya. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Ang utang. Ang pagtigil sa pag-aaral ng nursing. Ang ama niyang construction worker. Ang pagtatrabaho niya sa kanilang bahay. Hindi kaya nagkataon lang ang lahat. Ang galit na naramdaman niya sa mga nagdaang araw ay biglang napalitan ng isang bagong emosyon, isang nakakabagabag na pagdududa. Pagdududa hindi kay Ara, kundi sa sarili niya. Sa mga bagay na pinaniwalaan niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa main office na siya ng Elizalde Corporation. Dumiretso siya sa records room, isang maalikabok na silid sa basement na halos hindi na pinapansin ng sinuman. Hanapin mo ang lahat ng files ng Val Grande Estates, Phase 1. Lahat, utos niya sa matandang archivist. Lalo na ang mga accident reports. Habang hinihintay niya ang mga dokumento, ang puso niya ay walang tigil sa pagkabog. Sana mali ako.
Sana nagkakamali lang ako ng hinala. Ilang sandali pa, isang makapal at luma ng folder ang inilapag sa harap niya. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Mga payroll, mga blueprint, mga permit. At sa pinakailalim, isang mas manipis na folder na may markang T Confidential. Binuksan niya ito. Mga report ng mga minor accidents. Ngunit habang nililipat niya ang mga pahina, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Incident Report, Major Fall Accident. Victim, Renato Dimalanta. Date, petsa ng aksidente, 15 taon na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Renato Dimalanta. Ang ama ni Ara. Binasa niya ang report. Nakasaad doon na ang biktima ay nahulog mula sa ika-4 na palapag ng ginagawang gusali dahil sa sariling kapabayaan. Ngunit sa likod ng report, may nakasuksok na isa pang papel. Isang settlement agreement. Nakalagay doon na ang pamilya Dimalanta ay tumanggap ng maliit na halaga bilang tulong pinansyal mula sa Elizalde Corporation. Bilang kapalit, pumirma sila sa isang kasunduan na hindi na sila magsasampa ng anumang kaso laban sa kumpanya. Walang pag-ako ng responsibilidad. Walang hustisya. Isang simpleng pagpapatahimik. At ang pirma sa ilalim ng pangalan ng Elizalde Corporation. Elvira Elizalde. Ang kanyang ina. Parang isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Marco. Bumagsak siya sa kanyang upuan, ang mga papel ay nagkalat sa mesa. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang malaking utang na sinasabi ni Ara ay hindi utang sa kung sino-sino, kundi utang sa mga ospital at gamot na naipon dahil sa aksidenteng sinapit ng kanyang ama. Ang pagtigil niya sa pag-aaral ng nursing ay para matustusan ang walang katapusang gastusin. Ang pagtatrabaho niya bilang kasambahay sa mismong bahay ng mga taong sumira sa kinabukasan ng kanyang pamilya ay hindi isang plano para manloko. Isa itong desperadong paraan para mabuhay. Ang mga salitang binitiwan niya sa party ay bumalik sa kanya, bawat isa ay tila isang punyal na tumutusok sa sarili niyang puso. Pera ko lang pala ang habol mo. Magaling kang umarte. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Gaano siya naging bulag? Gaano siya naging arogante at mapanghusga? Hinusgahan niya si Ara base sa mga peking papel, habang ang totoong kwento ay nakatago sa mga lumang papel na pilit ibinaon sa limot ng sarili niyang pamilya. Isang imahe ang pumasok sa isip niya, si Bella, na may mga matang nag-aalala, ngunit may isang lihim na kislap ng tagumpay. Ang mga peking dokumento. Saan iyon nanggaling? Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone. Sa halip na hanapin si Ara, iba ang tinawagan niya. Isang private investigator na dati nang nakatrabaho ng kumpanya. Hello. I need you to do something for me, sabi ni Marco. Ang boses niya ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong bagsik. I want you to investigate someone. Her name is Bella Suarez. She works as a barista. Gusto kong malaman ang lahat. Her finances, her debts, her connections, lahat. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang huling utos. Gusto kong malaman kung sino ang tumulong sa kanya na gumawa ng mga peking dokumento. Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya at tiningnan ang skyline ng Maynila mula sa bintana ng kanyang opisina. Dati, ang mga gusaling ito ay simbolo ng kanyang ambisyon. Ngayon, simbolo na ito ng isang malaking kasalanan. Hindi na ito tungkol sa nasaktang pride. Hindi na ito tungkol sa isang nasirang pag-ibig. Tungkol na ito sa paghahanap ng katotohanan. At sa paghingi ng tawad sa isang kasalanang mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang lisanin ni Ara ang Maynila. Ang buhay niya sa probinsya ay simple at tahimik. Tinutulungan niya ang kanyang ina sa maliit nilang tindahan sa umaga at nag-aalaga ng kanilang mga halaman sa hapon. Ang bawat araw ay pare-pareho. Payapa sa labas, ngunit sa loob niya may isang bagyong hindi pa rin humuhupa. Ang mga salita ni Marco. Ang mukha ni Bella. Ang kahihiyan. Lahat ay sariwa pa rin. Sinubukan niyang maging manhid. Sinubukan niyang kalimutan. Ngunit ang sakit ay nandoon pa rin, isang aninong laging nakabuntot. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga bulaklak, isang pamilyar na tunog ang nagpatigil sa kanya. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na humihinto sa tapat ng kanilang simpleng bahay. Kinabahan siya. Ngunit hindi si Marco ang bumaba. Si Bella.
Nakatayo si Bella sa tapat ng kanilang bakod, nakasuot ng magandang damit na hindi niya kailanman nakitang suot nito dati. Ngunit ang pinaka nagpabago dito ay ang kanyang mga mata. Wala na ang dating pagkapalakaibigan. Napalitan ito ng isang bagay na matigas at mapagmataas. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara, ang boses niya ay walang emosyon. Kinakamusta ka, friend? Sagot ni Bella, isang peking iti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Look, I'm sorry sa nangyari. Sinubukan kitang pigilan. Huwag ka nang magsinungaling, Bella, putol ni Ara. Alam ko. Natawa si Bella, isang tawang mapait. Alam mo? Ano ang alam mo, Ara? Na mas magaling ako sa'yo. Na habang ikaw ay nagpapakamartir, ako, gumagawa ng paraan. Lumapit si Bella, ang bawat salita ay may kasamang lason. Kasalanan mo rin naman eh. Masyado kang mabait. Masyado kang nagtitiwala. Sa mundong to, Ara, ang mga tulad mo ang laging natatalo. Bago pa makasagot si Ara, isa pang sasakyan ang huminto sa likod ng sasakyan ni Bella. At mula dito, bumaba si Marco. Ang mundo ni Ara ay tila tumigil sa pag-ikot. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Marco. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Bella, at ang mga matang iyon ay puno ng apoy. So, nandito ka pala, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot. Lumapit siya, hawak ang isang folder. Hinahanap ka ng mga pinagkakautangan mo. Malaki daw ang napanalunan mo sa kasino kamakailan. Sapat na siguro yan para bayaran ang mga peking dokumentong pinagawa mo. Namutla si Bella. Ang tapang niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Binuksan ni Marco ang folder at inilabas ang isang litrato. Isang litrato ni Bella na kausap ang lalaking may peklat sa mukha, kuha ng sisiye sa isang madilim na eskinita. Kilala mo ba siya? Sinabi niya sa akin ang lahat. Kung magkano ang ibinayad mo at kung paano ninyo pinlano ang lahat. Napaatras si Bella. Marco, pakinggan mo ako. Tapos na akong makinig sa mga kasinungalingan mo, putol ni Marco. Tumingin siya kay Ara, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang lahat sa mga mata nito, ang matinding pagsisisi, ang sakit, ang kahihiyan. Ara, patawarin mo ako. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa sasakyan ni Marco, isa pang tao ang bumaba. Si Donna Elvira. Gulat na napatingin si Ara sa matanda. Ngunit ang Donna Elvira na kaharap niya ngayon ay iba. Wala na ang pagmamataas. Ang mga mata nito ay namumugto at ang mga balikat ay tila bumagsak. Humarap si Marco sa kanyang ina. Ma, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Huminga ng malalim si Donna Elvira. Naglakad ito palapit kay Ara, ang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Ay! I'm sorry, sabi ng matanda, ang boses ay basag. Tungkol sa ama mo sa aksidente takot ako. Takot akong masira ang pangalan ng pamilya natin. Mali ako. Matagal na panahon na akong mali. Habang nagsasalita si Donna Elvira, isa pang folder ang inilabas ni Marco. Inabot niya ito kay Ara. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, Ara. Dahil alam kong walang kapatawaran ang mga nagawa ko. Ang mga sinabi ko. Dahan-dahang binuksan ni Ara ang folder. Nasa loob nito ang totoong report ng aksidente ng kanyang ama, mga testimonya ng ibang manggagawa na nagsasabing may sira ang scaffolding na ginamit, isang katotohanang itinago ng kumpanya. Kasama nito ang isang bagong alok na settlement, isang halagang makatarungan, sapat para sa lahat ng nawala sa kanila. At isang commitment na magtatayo ng isang foundation para sa mga biktima ng construction accidents. Naparito ako para itama ang lahat, pagtatapos ni Marco, ang boses ay puno ng pinal na determinasyon. Si Bella ay dali-daling sumakay sa kanyang kotse at umalis. Si Donna Elvira ay tahimik na bumalik sa sasakyan, binibigyan sila ng espasyo. Naiwan silang dalawa ni Marco. Nakatayo sa harap ng simpleng bahay ni Ara, sa ilalim ng papalubog na araw. Ang lahat ng katotohanan ay nakalantad na. Ang lahat ng kasinungalingan ay nasunog na. Tiningnan ni Ara si Marco. Nakita niya ang lalaking sumigaw sa kanya sa party. Nakita niya ang lalaking humalik sa kanya sa gitna ng ulan. Nakita niya ang anak ng taong sumira sa kanilang pamilya. Nakita niya ang lalaking handang itama ang lahat. Ang lahat ng emosyon, galit, sakit, pag-ibig, pag-asa, pagod ay naghahalo sa kanyang puso. Hindi siya nagsalita.
Dahan-dahan niyang isinara ang gate ng kanilang bakod, ang mga mata niya ay nakatitig pa rin kay Marco. Isang tahimik na pagtatapos. Isang pader na muling itinayo. Naiwan si Marco sa labas, mag-isa, habang ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng nilamon ng dilim. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa loob ng pampublikong ospital ay amoy gamot at pag-asa. Dito, sa gitna ng abalang pasilyo, muling natagpuan ni Ara ang kanyang sarili. Nakasuot ng puting uniforme, ang bawat hakbang niya ay may bigat ng kumpiyansa at layunin. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Ang mga mata niya ngayon ay alisto, hinahanap hindi ang dumi sa sahig, kundi ang pangangailangan sa mga mata ng kanyang mga pasyente. Nurse Ara, kailangan ka sa room 302, tawag ng isang doktor. Opo, Dosi, sagot niya, isang magalang ngunit matatag na ngiti sa kanyang mga labi. Habang naglalakad, naalala niya ang isang hapon, 2 buwan na ang nakalipas. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang bahay sa probinsya. Si Donna Elvira. Mag-isa. Walang mga bodyguard, walang ere. Naupo ito sa kanilang simpleng silyang yantok, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang kahinaan sa mga mata ng matanda. Hindi ko alam kung paano magsimula, sabi ni Donna Elvira, ang boses ay nanginginig. Pero gusto kong humingi ng tawad. Sa ginawa ng kumpanya namin sa tatay mo. Sa ginawa ko sa'yo. Pinalaki ako sa isang mundong ang pangalan at reputasyon ang lahat. Sa sobrang takot kong mawala yon, nawala ko ang mas mahalaga ang dangal. Hindi nagsalita si Ara. Nakikinig lang siya. Ang anak ko, nagpatuloy ang matanda, may isang butil ng luhang pumatak sa pisngi nito. Binuksan ni Marco ang mga mata ko. Ipinakita niya sa akin na ang tunay na lakas ay nasa pag-amin ng pagkakamali. Patawad, Ara. Patawad sa lahat. Tinanggap ni Ara ang paghingi nito ng tawad. Hindi dahil sa nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil sa naintindihan niyang para makalaya siya, kailangan din niyang palayain ang iba sa kanilang mga kasalanan. Ginamit niya ang perang ibinigay ng mga Elizalde, hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang hustisya, para bumalik sa pag-aaral ng nursing. Para tuparin ang pangarap hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa alaala ng kanyang ama. Sa kabilang banda, nakatayo si Marco sa rooftop ng pinakabagong gusali ng Elizalde Corporation. Ang Volverde Residences. Tapos na ito. Matayog, makintab at perpekto. Dati, ito ang magiging korona ng kanyang tagumpay. Ngayon, iba na ang kahulugan nito sa kanya. Tinignan niya ang plakang nakakabit malapit sa entrance lobby sa ibaba. Hindi ito plaka ng pagkilala sa kanya, kundi ang pangalan ng isang bagong tatag na organisasyon, the Dimalanta Foundation for Workplace Safety and Aid. Tinupad niya ang kanyang pangako. Inilantad ng kumpanya ang katotohanan sa likod ng mga lumang kaso ng aksidente, humingi ng paumanhin sa publiko, at nagbigay ng sapat na kompensasyon sa lahat ng mga biktima. Marami silang nawalang pera. Ngunit ang dangal na sinasabi ng kanyang ina ay unti-unti nilang binubuo muli. Sa loob ng 6 na buwan, hindi niya sinubukang kontakin si Ara. Alam niyang kailangan nito ng espasyo. Alam niyang kailangan nitong paghilumin ang sarili nang walang anino niya sa paligid. Ang pag-ibig na minadali at sinira niya noon ay kailangang bigyan ng panahong huminga. Ang tanging ginawa niya ay maghintay. At magbago. Araw ng pagtatapos. Puno ang auditorium ng mga pamilyang masaya at nagbubunyi. Sa gitna ng mga nagsipagtapos, nakatayo si Ara, ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa habang hawak ang kanyang diploma. Natupad na niya. Pagkatapos ng seremonya, habang kausap niya ang kanyang ina, napadako ang kanyang tingin sa may bandang likuran ng auditorium. Nakatayo roon si Marco. Hindi ito nakikisiksik. Nakatayo lang ito sa gilid, nakasandal sa pader, tahimik na nanonood. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Isang ngiting hindi mayabang o mapilit. Isang ngiting puno ng paggalang at paghihintay. Nagpaalam siya sa kanyang ina at dahan-dahang naglakad palapit dito. Habang papalapit siya, dahan-dahan ding naglakad si Marco para salubungin siya. Nagtagpo sila sa gitna, ang ingay ng mga tao sa paligid ay tila naglaho. Walang mga yakap na engrande. Walang mga halik na dramatiko. Tinignan lang nila ang isa't isa, ang mga mata nila ang nag-uusap. Congratulations, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng sinseridad. Salamat, Marco, sagot ni Ara, ang puso niya ay kalmado.
Hindi na nila kailangang pag-usapan ang nakaraan. Ang sakit, ang pagkakamali, ang pagpapatawad, lahat ay nasa mga mata na nila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na pader, kundi isang tulay. Tara, tanong ni Marco, hindi bilang isang utos, kundi bilang isang paanyaya. Tumango si Ara. Sabay silang naglakad palabas ng auditorium. Ang pababa na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa kanilang paligid. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong naghihintay para sa kanila sa hinaharap. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ano man ang kanilang itatayo, sisimulan nila ito ng tama. Sa isang pundasyong gawa sa katotohanan, tiwala, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon, nasaktan, ngunit sa huli ay naghilom at naging mas matatag. At iyon, para sa kanila, ang pinakamahalaga sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama niyo akong kinilig, nasaktan, umiyak, at umasa para sa kanila. Naging bahagi kayo ng bawat patak ng kanilang luha, at bawat sinag ng kanilang pag-asa. Sapagkat ang kwento ni Ara at Marco ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa tiwala, isang tiwalang kayang buuin muli kahit pa ito'y winasak ng paulit-ulit. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, isang pagpapatawad na nag-ugat hindi sa paglimot, kundi sa malalim na pag-unawa sa mga sugat at sakit ng isa't isa. At higit sa lahat, ito ay kwento ng paghahanap sa sariling halaga, na kahit gaano pa tayo kaliit sa tingin ng mundo, ang ating dignidad at pagkatao ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang yaman. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating kwento.